Ang buwis sa daanan. Sa Brindaban, nagsasagawa ng mga sakripisyo ang Baguri Risi para sa kasiyahan ng Supreme Lord. Ang cowherd boys at ang mga babae ay nagdadala ng sari-saring ingredients para sa sakripisyo doon sa malayong lugar. Si Srimati Radharani at ang kanyang mga kaibigang babae ay nagdadala rin ng yogurt, ng gatas, ng mantikilya, at iba-iba pang klasing mga matatamis mula sa gatas. Si Krishna naman, kasama si Subala, Madhu Mangala, at iba pang mga kaibigang cowherd boys ay sinarhan ang daraanan at naningil ng buwis sa daraanan. Ang mga lalaking cowherd ay nag-umpisa upang inisin ng mga kababaihan. Si Krishna na nakatayo sa kanyang kaakit-akit na 3 kurbang postura ay mapang-asar na sinabi, "Anong inyong daladala?" Ang sagot naman ng mga babae, gatas, yogurt, at mantikilya para sa Baguri Risi na sakripisyo. Ang mga bibig ni Madhu Mangala ay nagsimulang maglaway. Dali-dali, pagbayad na kayo ng bayad para sa daanan at nang makaalis na kayo. Sabi niya, ang galit na salita ni Lalita. Hindi kami nagbabayad kailanman ng anumang buwis para sa daanan. Magsabi naman ni Krishna, makakadaan lamang kayo pagkatapos niyong magbayad ng buwis para sa daanan. Ang sabi naman ni Radharani, at kailan pa ikaw ang naging kolektor para sa buwis ng daanan? Minana mo ba itong daanan na to, itong lugar na to sa iyong ama? Ang sagot naman ni Krishna, huwag kang ganyan na parang wala kang galang. Ako ang ruler ng kingdom ng Brindaban. Ang sabi naman ni Radharani, paanong nangyari yun? Si Brinda ay aking asawa. Ang sabi ni Krishna, ang mga pag-aari ng asawang babae ay pag-aari na rin ng kanyang asawa na lalaki. Ang Brindaban ay kaharian ni Brinda Devi. Kanya nagkaganon, ito ay aking kaharian din. Talaga lang ha, sabi ni Lalita. Di namin narinig ang ganyan. Halika, tanungin natin si Brinda ngayon din. At tumingin siya kay Brinda. Brinda, ito ba ay iyong asawa? Hindi, sabi ni Brinda. Hindi ko kaano-ano itong nagsisinungaling na laking ito. Nung dati, ito ay aking kaharian. Pero, binigay ko na to kay Srimati Radhika. At ang lahat ng mga babae na cowherd ay biglang nagtawanan. Sa ganon ay parang mapahiya si Krishna. Pero gusto pa rin niyang kumolekta ng gatas, yogurt at mantikilya bilang buwi sa daraanan. Napapagod na ang mga babae, kanya ayaw nila talaga na sumunod sa mastuhan nila Krishna at na mga cowherd boys. Kanya naisip nila na gumanti at isang araw ay magtatago sila sa mga kuweba at sa makapal na mga kunjas doon sa may ibaba ng burol. Ang ilan sa mga gopis ay maglalakad doon sa daanan maliit na may daladalang mga banga ng gatas, yogurt at mantikilya sa kanilang mga ulo.
Ang sandali na si Krishna at ang mga cowherd boys nitong kaibigan ay pipigilin silang muli upang manloob sa kanilang mga daladala. At pagkatapos ay tatawagin nila ang lahat ng mga kaibigan nila na nagtatago sa malapit lamang. Sa pangunguna ni Lalita ay bibigyan nila ng leksyon si Krishna at ang kanyang mga kaibigan. At nangyari nga kinabukasan. Libo-libong mga gopis ang naghati-hati sa maliliit na grupo at sila ay nangagtago sa makapal na kunjas at malalaking kuweba na malapit sa daraanan. At katulad ng dati, ang ilan sa mga gopis ay nilagay ang kanilang mga maliliit na banga sa kanilang ulo. Ang mga bangang iyon ay naglalaman ng mga gatas at yogurt. Si Krishna at si Madhu Mangala at ang iba pang mga kaibigang lalaki ni Krishna ay dumating at hinarangan na naman ang kanilang daraanan at gustong manloob kunin ang kanilang gatas at yogurt. Sa isang saglit ay nagsignal ang gopis at ang lahat ng mga gopis na nagtatago ay nagsipaglabasan sa kanilang taguan. 5 hanggang 10 gopis ang puwersadong kinuha si Krishna at 5 hanggang 10 gopis naman ay kinuha si Madhu Mangala at ang iba pang mga grupo ay kinuha si Subala, Arjuna at ang iba pang mga cowherd boys. Sinampal nila ang mga pisngi nito at tinalian ang kanilang mga kamay sa ulo. Ano bang napapala nyo para kunin ang aming mga yogurt? Gagawin nyo pa ba ito ulit? Sabi niya lang ganun. Si Madhu Mangala naman ilumuhod at anyong nagmamakaawa kay Lalita. Palampasin mo na ako. Talagang gutom na gutom lamang ako. Simple lamang akong Brahmana boy na sumunod dito sa kalikutan ni Krishna. Hindi ko na uulitin ang ganitong pag-uugali, sabi ni Madhu Mangala. Manghihingi pa ba kayo ng koleksyon para sa buwi sa daanan? Hihingi niyo pa ba ang aming mga yogurt? Ang sabi ng mga gopis kay Krishna. Hawakan niyo ngayon ang inyong mga tenga at mangako na simula ngayon, hindi ko na uulitin na manghingi ng buwis sa mga gopis. Hindi ko na hihingin ang yogurt bilang buwis sa daanan. At si Krishna at ang lahat ng mga lalaki ay inmulit ang pangakong ito sa mga babaeng gopi.